Kapag po tayo naglalagay ng mga label at placard sa ating mga container na merong hazardous waste, kailangan po ito ay nagko-comply doon sa requirement ng Chapter 6 of DENR Administrative Order 2013-22, otherwise known as the Revised Procedures and Standards for the Management of Hazardous Waste. Napakahalaga na mayroong appropriate label and placard sa ating container because it identifies kung ano yung hazardous waste it contains. So halimbawa, meron tayo ditong metal drum na merong used engine oil sa loob. So very basic na gumagamit ng metal drum kapag liquid ang laman nito. At dito sa ating drum, meron tayong ilalagay na label at placard. Pagdating po sa label, meron tayong minimum or basic form ng label at mayroong waste information at saka generator information. So itong ating label, ang background po nito lagi ay yellow at yung letters na ginagamit o yung text na inilalagay dyan ay black in color. At siya naman ay permanently marked. Dapat hindi na yan natatanggal basta-basta. Kaya naman ang label dapat ay scratch proof and resistant to weathering and tampering. Katabi lagi ng label ang placard at ito yung ating mga karakteristik ng hazardous waste na nasa loob ng ating container. At kung matatandaan, ito yung symbol for toxicity, reactivity, ignitability, and corrosivity. So kung ano yung characteristic ng hazardous waste na nasa loob ng ating container, yun ang nilalagay natin na placard. So kung babalikan natin ang paglalagay ng mga information at symbol, unahin natin, balikan itong ano ba yung T sa ating placard. So meron tayo ditong para sa toxic. So meron tayong toxic symbol and then yung R, we have the reactivity or reactive. At saka meron din tayong ignitable or ignitability. Ito yung mga characteristics. Toxicity, reactivity, ignitability, and yung letter C, panghuli, meron tayong corrosivity. So ito yung mga characteristic. So may mga different symbols like for toxic, reactive, ignitable, and corrosive symbol. Dito naman sa ating container, itong mga placard na ito, or I mean yung placard containing the symbols, the characteristic nung hazardous waste na nasa loob ng drum ay inilalagay natin dito sa container, yung ating placard. Now, pagdating naman sa label, dito sa label meron tayong waste information and generator information. Sa waste information, kailangan ilagay dito ang hazardous waste class, hazardous waste description, hazardous waste number, the nature, catalog, volume, packaging date, shipping date, manifest number. At sa generator information, ang hazardous waste ID number or DNR ID number, name of company, address, email, at name ng managing head, name ng PCO o ng supervisor, yung directly in charge or involved sa proper handling ng hazardous waste. So pagdating dito sa paglalagay ng label, check muna natin ano ba itong
waste na it contains. So, halimbawa, meron tayong ilalagay na used engine oil. So, ito nakasulat dito. Halimbawa, ilalagay natin yung used engine oil. Yeah. Dito sa hash waste description. Ano ba yung hash waste number nito? That's next. So, base sa ating Dow 2013-22, Table 2.1, ang used engine oil or used or waste oil ay ito yung I-101. Saan galing itong hash waste number? We can again go to table 2.1 ng Dow 2013-22. At mula dyan, ano ba yung nasasaad sa table 2.1 nitong hash waste number I-101? So dito tayo sa taas, hash waste class. Yan yung ating used or waste oil. So ano ang ginawa natin? Una natin nilagay yung ano yung waste na nasa loob ng drum. So naglagay muna tayo. Unang-unang nilagay natin yon. Ano po? Pangalawa, in-identify natin yung waste number nung particular waste. At pangatlo, base sa technical description ng I-101, yun, nilagay natin dito sa hash waste class. At madali na yung mga susunod. Dito na tayo ngayon. Pang-apat, ano yung nature ng hazardous waste na itong nasa description na ito. Balik tayo dyan sa number 1. No? So ano yung description nito pagdating sa nature? Ang nature natin ay solid, liquid, gas, or sludge. So dahil ito ay liquid, dahil oil, so lalagyan natin dito ang ating sagot, liquid. And ano naman yung catalog? So yung catalog, ito na yung toxic, reactive, ignitable, corrosive. So ano ba yung oil, engine oil? Ito ba ay toxic? Ito ba ay ignitable? So pwede natin ilagay dito ay pwedeng kahit dalawa. Hindi naman kailangang malimit tayo. Salba, pwede natin ilagay dito ignitable. Well, everything naman pwedeng maging toxic. So, pwede natin ilagay toxic. Kaya pag tinignan mo nga sa safety data sheet ng mga chemicals, minsan multiple yung characteristic niya. Yun. Now, the volume, ito bang container holding a liquid oil, ilan ba ang capacity ng container na to? So, ilan litro meron ito? So, pwede natin ma-indicate yan yung capacity ng container na kung ano din yung laman. Ang suggestion ko lagi dito sa mga container, alamin natin yung capacity nito. And we maximize na malagyan ng waste hanggat sa kung saan siya kaya. Na kung meron mang uh, 220 liters capacity hanggang 200 liters. So, ibig sabihin, maximize mo hanggang doon. Hindi pwede. Sayang naman kung hanggang 50 liters lang o 200 o 180 lang. Kung 220 liters ang capacity ng drum, up to 200, meron ka pang clearance. Kasi pag masyado mo yung pinuno, pagka tinatransport yan, pwede mag-cause ng leak yan. Mabuti may room pa rin, may space pa din. So, halimbawa ito 220 liters ito, tapos hanggang 200 liters lang. So, 200 liters. Kadalasan, kino-convert yan into tons para madali ang mga computation. So, yung 1 litro na 1 kilo, pwede natin masabi this is 200 kilogram at ang 1,000 kilogram naman ay 1 tonelada.
Ayun yung mga ano lang, mga mababilis or quick estimate kung ano yung total weight niya. So, regardless mo na kung ano yung density, dahil di naman nga ito tubig. So, basically, imbes na 1,000 kilogram per cubic meter, mas mababa pa. Now, dito, kung ang 1,000 kilogram is 1 ton, therefore, yung 200 kilogram, divide lang natin ng 1,000, so meron kang 0.2 ton. So, you can indicate here, 0.2 ton, ibig sabihin 200 liters. Pero pare-pares naman yan tama. Packaging date, alam nyo yung mga waste container, nilalagyan ng absorbent sa ibabaw. Halimbawa, dito sa itaas na ito, naglalagay tayo dyan ng mga absorbent. Yan. Tapos, kadalasan, pinapackage din natin yan. Meron tayo nilalagay na plastic wrap. Yan. Para walang walang pwedeng tumapon, lalo kung liquid. So meron tayong packaging din. So kailan ba nagsimula yang i-package? Usually sa panahon na rin naman na i-ship. Halimbawa ngayon ay September 30 and then lalagay natin dito ang date kung kailan hahakutin na. Kung hindi pa naman hinahakot, basta kung kailan niya na-package. Okay? Pero itong shipping date, kung kailan na talaga ito, itatransport from our garage, from our storage facility to the point of disposal. So, halimbawa, ngayon, October 4, 2025. At dito naman sa manifest number, you can check sa ating manifest na na-generate yung sa HWMS account, meron tayo doong manifest na na-generate. So, make sure na makita mo yung button na manifest, makita mo doon yung i-generate mong manifest number. So, lalagay natin yan dito. So, usually, nakasimula naman yan sa M. So, etc. Let's say, ganyan. So, this is the waste information. Consistent itong waste information. One, doon sa ating hazardous waste generator registration certificate, dapat naka-indicate ang waste number na yan sa ating hazardous waste generator registration certificate. Ano po? Kung wala yan doon sa registration certificate, hindi pwedeng i-transport yan o i-receive doon sa disposal facility, sa TSD. Consistent dapat yan sa ating hazardous waste generator registration certificate. So click nyo, hanapin nyo yan doon. Dapat nandun talaga yan. Well, di naman yan na talaga mapaprocess kung wala talaga yan doon. So, pero ulitin natin, dapat yan ay nakasulat yung I-101 sa Hazardous Waste Generator Registration Certificate. Second, ito ay dapat consistent din na sa ating permit to transport. Kung hindi naman covered ng permit to transport ito, hindi pwedeng hahakutin yan. Wala sa permit to transport eh. At ang panghuli, pagka itatransport na nga, dapat nakasulat din sa ating manifest. Para alam nga syempre ng um, TSD kung ano yung darating sa kanilang waste. So, kailangan consistent yan. I-101 sa label na sa ating certificate, permit to transport at manifest.
So panghuli dito tayo sa generator information. Ano yung DNR ID number? So diyan po ang pagbabasehan mo diyan yung ating nasa Hazardous Waste Generator Registration Certificate. So yan, para makita mo yung tinatawag na DNR ID number. Usually magsisimula yan sa OL, ayan, then GR or sometimes G, then kung anong region, ano po, na-issue yung Certificate of Registration as a hazardous waste generator. At dito naman, name of company. Halimbawa, lagay natin ABC Company Inc. Then yung address, halimbawa, Lipa City, Batangas. And then yung email, halimbawa, abc@gmail.com. And then name of MH, that's your Peter S. Pan. At panghuli, kung ano yung contact number. So, pwede natin ilagay dito, cellphone number or phone number. So, this is the typical label na nilalagay natin sa container. The information, basic information na inilalagay sa label, yung mga information or data na pwedeng magamit ah, ng DNR-EMB, magagamit ng transporter or treater sa reporting, at syempre, when we have untoward incident, alam din agad ng mga inspector, investigator, ano ba itong container na to. So imagine, tanggalin natin yung label. We don't know the content, kung yan ba ay regular water, o di natin alam ito palang tubig na ito ay toxic, reactive, ignitable, corrosive. So in case of incident, so papasok syempre ang mga responder, alam din anong tamang response. Kaya napakahalaga ng label. At saka yung placard showing the symbol na kung ito ay toxic, reactive, ignitable, corrosive, madali ding mahandle ng responder. So I hope we have learned something about the proper labeling, the the basic information of the label, the data or information to be indicated in the label, at yung corresponding placard katabi ng label na ito. So if you want to know more about environmental compliance, environmental management, rules, procedures, please subscribe to this channel. Please share this video. And you are also encouraged to ask questions below if you have questions. Thank you very much for time listening, and God bless us all.